Confession, ang sabi sa dictionary, katapatan, pag-amin. But then, biblically, confession is a component of repentance. Ang text natin ay masasumpungan sa 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from our unrighteousness. Sa Greek, ang confession ay sinasabing homologio, hindi alihoyo. Homologio. Ibig sabihin ay pag-amin ng pagkakamali o pagtanggap ng pagkakamali. Gusto ko sanang basahin ito pero nakakahaba. Meron lamang ako itong 5 o 4 na points. Sabi sa Proverbs chapter 28 verse 13, He who covers his sins will not prosper, but whosoever confess and forsake them will have mercy. Ang nagtatakip ang wika ng kanyang pagsalansa o ng kanyang kasalanan ay hindi ibinaw. Ano ibig sabihin? Hindi uunlad o hindi aangat. So, malaking faktor pala yung confession sa buhay ng mananampalataya. Pero nakakatawa ka, bakit? Marami naman yung mayaman na masasabi hindi naman ako. Yung iba ba ay mga pura. Pero yung mayaman. Pero biblically, whosoever his sin will not prosper. Mayaman ka na sa pera, marami ka na pag-aari, malayo ka naman sa Panginoon. So, ano yung pipiliin? Sabi ni David, huwag mo akong pagyamanin, Panginoon. Baka ako makalimot sa iyo. Huwag mo rin akong paghirapin, baka ako magnakaw. So, dalawang opsyon. At ang sabi rito, whoever confess and forsake them will have mercy. Pag sinabing confession, a component of repentance. Mayroong kaakibat na pagsisisi. So, malaking bagay pala yun sa buhay ng bawat isa sa ating bilang mananampalataya. Right, ang 4 na puntos. Number 1, we enter into an agreement with God. Noong nakaraan na i-discuss natin ang i-contract with God. This is an agreement with God. Number 2 is a component of repentance. And number 3, confession direct to God. And number 4, public interpersonal confession. So number 1, acknowledging that our actions are sinful and aligned with God's definition of wrong, rather than hiding or justifying them. Alam niyo yung minana natin sa ating unang mga magulang. Kahit nabuging na,
hindi pa umaamin. Tama? Nang sabihin ni Adan sa Panginoon, dinaya ako ng babae. Hindi niya inamin yung kanyang kasalanan. Kaya siya kumain ng pinagbabawal na bunga. Dinaya ako ng babae. Nung harapin si Eva ng ating Panginoon, ang sabi niya, dinaya ako ng ahas. Walang umamin. So kaya, yung sinful attitude ay minana natin. Buhin na, hindi pa umamin. Marami sa ating mananampalataya ay apektado dito. Sabi dito, imbis na umamin, ay tinuturo yung iba para mag-justify yung kanyang sariling katwiran. Which hindi po yun. It's against the will of our God. Number 2, while confession admits the sin, it is paired with repentance, which involves a desire to turn away from it. Mayroong isang namumpisal sa pare, sabi niya, Father, humingi ako ng tawad kasi nagnakaw ako. Sabi ng Father, pinatawad ka na anak sa iyong mga kasalanan. Pero Father, mayroon pang isa. Wala, nagnakaw siya ng langka. May balak pa siya kunin yung isa, papalikan ka niya. Pero humingi ko siya ng tawad. Ano po tawag ko na? Is it a real repentance? Totoo ba na siya ay nagsisi? Gayong hindi niya tinalikuran yung kanyang pagkakasala. Kasi may balak pang balikan. Sabi ay turning away from it or from sin. Yun ang repentance. Confession involves complete repentance. Number 3, primary sin is confessed to God. Pagka tayo ay nagkakamali, saan tayo hingi ng tawad? Saan tayo magpunumpisa? Siyempre, sa Panginoon. Tayo at ang Diyos ang nakakaalam sa ating ilagis na pananampalataya. Umpisa lang muna doon sa kay Father. Malinaw sa Biblia na wala ibang tagapamagitan sa Jesucristo ang matuwid. Kaya sa Kanya tayo lalapit, hindi sa kanino man. Direkta sa Panginoon. Pag nagkamali ang isang tao, sa ating kapwa, direct na rin natin ipagsasabi. Hindi siya nagkasala kay brother, si brother Rino magkasala kay brother Albert sasabihin. No, hindi yun ang gusto ng ating Panginoon. Next, number, last but not the least, public and the personal confession. Ito po ang sinasabi ng Biblia sa aklat ng Santiago, chapter 5, verse 16. Ano po sinasabi niya? Confess your sins one to another. Mga patawaran kayo ng inyong mga kasalanan. O sa bawat isa ng inyong mga kasalanan. Kung nagkamali kasi sa tao, doon kayo hingi ng tawad. And then, hingi ka ng tawad sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat yung iyong kapwa ay nilala ng ating Panginoon, mag-aaral siya ng Panginoon. So kapag ikaw ay sinungaling sa iyong kapwa,
nagsinungaling ka sa Panginoon, sapagkat siya ay pag-aari ng ating Panginoon. Mga kapatid, simple lang ang mensahe ng pag-amin. Malinaw ang talata na sinasabi ng Biblia. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from our unrighteousness. Hindi lamang tayo patatawarin, kundi tayo ay pagagalingin pa sa ating mga kasalanan. So, hindi lamang forgiveness, kundi kaakibat yung ginatawag na healing. Kaya pala sabi, ang nagtatakip ng kanyang pagsalamsam ay hindi ginawa. Yung nagpapahayag ay makakaranas ng paawaan. So ang awak ng Panginoon, meron kasabihan na nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. So gawin natin yung sinasabi ng Biblia, kagaya ng binabanggit sa aklat ng mga awit. Ito po ay pangungusap ni Haring David. Sa chapter 51 ng aklat ng mga awit, ito po ay dapat ganito rin ang maging diwa ng bawat sa ating bilang mananampalataya. Verse 10 hanggang 13. Create in me a clean heart, O God. Yun ang sabi ni David sa kanyang prayer. Likhaan mo ako ng malinis na puso and renew a right spirit within you. Bakit? Yung palang Holy Spirit, kailangan laging bago. Renew a right spirit. Hindi yung bad spirit. Right spirit. Magbago ka, sabi, ng malinis na espiritu sa loob ko